Lahat ng atensyon natin nandyan sa West Philippine Sea. Doon nila tayo pinipilit na mag-focus sa tensyon dyan sa West Philippine Sea. Pero may mas matindi palang pangbabalahura ang mga Tsino sa ating bansa. At ito ay pinababayaan lang ng gobyerno. Itong sitwasyon na ito, mga kababayan, dyan sa Zambales, mas matindi pa ang epekto sa ating mga mangingisda kumpara sa epekto dyan sa West Philippine Sea. Para sa akin, ito ay napakalaking kaipokrituhan, mga kababayan. Ipinipilit nila yung kanilang kagustuhan at pinipilit nila magalit ang mga Pilipino dahil sa nangyayari sa West Philippine Sea. Pero may mas malala pa po na nangyayari. Hindi lang dyan sa West Philippine Sea. Pero pinapayagan nila. Eto yun, oh. Mga taong bayan, nakakaisa na po, talaga nahihirapan po sa dredging. Ayaw po nila ng dredging. Marami na po mga mangingisda ang naapektuhan. Hindi lang mangingisda, pati ang mga tao dito po. Isa si Edgar Maboy sa mga mangingisda sa bayan ng San Felipe, Zambales, natutol sa nangyayaring dredging sa baybaying dagat ng Sitio Lawag at Sitio Tiktik sa bayan ng San Felipe, Zambales. Ayon sa kanya, mula Enero hanggang buwan ng Marso, hindi bababa sa 10 barko ng China ang dumating sa kanila na naghuhukay at naghakot ng buhangin. Ang masaklapan nito, madalas ay 24 hours itong nag-ooperate at nagdudulot ng ingay na nakakaperwisyo sa mga estudyante at mga matatanda. Reklamo rin ng mga mangingisda. Apektado rin ang kanilang hanap buhay dahil ang mga bangka at lambat nila nahaharangan umano ng mga panghakot na Chinese vessel. Kung tatanungin naman ang mga mangingisda dito sa nasabing lugar sa bayan ng San Felipe, mas gusto nilang itigil na talagang tuluyan itong dredging dito sa kanilang lugar dahil naapektuhan na sila sa kanilang paghahanap buhay. Hindi na makatulog ang mga matatanda rito. Marami na po matatanda hindi nakakatulog dahil sa ingay ng barko. Isa pa po, ang barko, nabidyoan po namin, napakausok. Clean Air Act, napakausok po, sobrang usok. Na-occupy ng aming mga fishing site, disturb ang aming navigation dahil ultimo mga pwesto ng mga mangingisda, dadaanan na rin ng mga barko. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Edani Jr., nag-issue na siya ng temporary closure ng dredging operations sa lugar nitong March 14. Hugas kamay si Governor. Kunyari, walang alam si Governor, no? Sige ho. Even if I know, I'm not in a position to answer that. Wala kaming transaction nitong mga to. Wala raw siyang transaction, pakinggan niyo ho yan. Basta basta may papakita siyang papeles, nagbayad. Mukhang buhaya din, sila, no? Sa dinar, meron yung pagka sa barko, yung dahil hindi mo naman masusukat kung ano. So titingnan yung bagsak ng barko. Ay, yung mga businessmen ang kausap nila. Ang gobyerno, ang government institutions do not talk about contracts or transactions. Sinabi naman ni Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network Incorporated na may kinalaman ang local government sa nasabing dredging activities. Ay nako, Governor, huli pero di kulong, no? There are contractors that were approved by the governor. Sabi ni Governor kanina, wala daw silang kinalaman. Pero there are some contractors approved by Governor. Eto pa, and given permits and kontratas. And Maria, thank you so much, Bossing Master Judea, Pangbuko Juice featuring from Just Friendly. Oy, thank you Thank you po. Ma'am Just Friendly and Maria. Yan. Then, etong mga contractors na ito, sila na ang bahalang Nanay Morning Dew pala. Nanay, magandang gabi po sa inyo. Nagkokontrata rin ng mga barko para ma-dredge nila yung lahar, no? But they're doing it sa dagat. Sila pala magkakasabwat, no? Ang galing ni Gob, no? Kanina tanggi pa ng tanggi. Pero only to find out na binigyan pala ng permit, may permiso ni Gob. Love it, Gob,
Oh, malaki-laki yan Oo. It's a shoreline. Bottom of the sea, it's not the river. Again, I think you should call him of the Halray Incorporated. It's the one who's supposed to know who they are. Bakit ganun karami yung mga barko? Ano nangyari ng mga Chinese vessels yung nagde-dredging? Samantala, binunta na rin ni Ito na naman si Paepa. Senator Jingoy Estrada ang sinasabing dredging sa San Felipe. Ayon sa senador, plano nitong talakayin at imbestigahan sa Senado. Ang sa akin kasi, apektado yung, nababahala ko kasi apektado itong mga kababayan. Nababahala ka, di gawa mo ng aksyon. Pare-parehas na kayo Tulpo, Hontiveros, puro papogi. Gawan nyo ng aksyon, sir. Natin. Ito lang yung hanap buhay nila Kasi pag patuloy sila mag-dredge dito, wala na sila mapapagkunan ng hanap buhay. I've already wala talaga. Ano gagawin natin? Passed a resolution in aid of legislation to investigate this dredging that is happening here in San Felipe. Diba? So ito, imbestigahan. Imbestigahan to. Dapat imbestigahan din yung pulburon. Diba? Kaya nakadali yan And I think it was already referred to the Committee on Environment. Sabi ni Bright Naria, lifestyle check si Gob. Dapat. Diba? Dapat. Alamin kung ano mga pag-aari-ari niyan. Diba? Kasi tulad na sinasabi ko, pag nagpunta ka sa mga probinsya, pag may nakita ka mga lalaking mga establishments, halimbawa resort or mga hotel and all, tanungin mo, sino may-ari niyan? Si Gob. Sino may-ari ng resort na yan? Si Congressman. Di ba? Ganon? The Natural Resources, which is headed by Senator Cynthia Villar. And I do not think we can tackle it by next week because we are going on a recess. Siguro after the recess, siguro ako sabi ko Senator Cynthia to conduct the hearing. Sa ngayon, pansamantala munang ipinatigil ng mga otoridad ang nasabing dredging operation sa lugar. Diba? Ano yun mga babayan? Sino daw yung nagdi-dredging? Sino kumukuha ng mga buhangin? Chinese. Chinese po ang kumukuha. Ano mo sasabi nyo dyan? Di ho ba mas matinding kawalang hiyaan ito? Dahil ang San Felipe, Zambales ay pag-aari ng Pilipinas kumpara doon sa West Philippine Sea na pinag-aagawan pa natin ng mga karatig nating bansa. Ito, nasa sarili na nating lupa, winawalang hiya ng mga Chinese, and yet, pinapayagan natin na mambalahura sila sa lupain na masasabi natin na pag-aari na. So, bakit ito pinapayagan? Bakit dito hindi nila binabatikos ang China sa issue na ito? Diba? Bakit laging nandun sa West Philippine Sea ang focus? Ito, Chinese din na may gawa niya, no? Mas matindi pa ang epekto niyan. Diba? Bakit hindi nila ginagawa to? Or hindi nila pinapansin at pinapayagan pa nila na gawin yan? Kasi may pera dito. Sa West Philippine Sea, walang pera doon. At isa pa, walang kinalaman ang mga Duterte dito sa nangyayari sa Zambales. Kaya ayaw nilang pag-usapan. Sa West Philippine Sea, pwede nila i-connect ang pangalan ni Duterte. Diba? Yun na nga nangyayari. Pansinin nyo, nakakaladkad ang pangalan ni Pangulong Duterte. Na kung tutuusin, problema na yan ng kasalukuyang administrasyon, pero nakakaladkad pa rin ang pangalan ni Pangulong Duterte. Ginawa ba yan ni Duterte kay Pinoy? Hindi naman, di ba? Sinisi ba ni Duterte si Pinoy nung nakaupo siya? Hindi. Kung ano problema, harapin. Di ba? Pero ngayon, lahat ng sisi na kay Duterte. Bakit? Para magalit ang tao kay Duterte. Di ba? Para mawala ang tiwala ng mga tao kay Duterte. Kapag nawala ang tiwala ng mga tao sa mga Duterte, matatalo nila si VP Sara Duterte. Pero hindi mangyayari yun. Kasi dyan sa mga ginagawa nyo, hindi magbabago ang pagtingin ng mga tao sa mga Duterte. Alalahanin nyo na dati, araw-araw binabatikos ng mga dilawan si Pangulong Duterte. Pero, hanggat sa bumaba siya, napakataas pa rin ng ratings niya.
At itong ginagawa nila sa West Philippine Sea, malinaw na ang pakay nila. Maliban sa pagpapabiktim, ay para kalad ka rin at sirain ng mga Duterte. Etong nangyayari diyan sa Zambales, imposibleng walang alam ang gobyerno diyan. Kaya mga Pilipino, gumising ho tayo. Gumising ho tayo. Eto, lupa na natin to. Binabalahura ng China pero pinababayaan lang nila. Kung wala pang nagsumbong, hindi natin malalaman to. Bago lang to, mga kababayan. Bago lang ito. Mas matindi ang epekto nito. Yung mga mangingisda, hindi nakapangisda. Ingay, polusyon. Tsaka yung kalikasan natin sinisira. Diba? Pero ang focus ng mga leader natin, ayun, nandun sa West Philippine Sea. Na kung tutuusin, pinag-aagawan pa. Hindi pa talaga totoong atin. Eto, atin na yan. Pero pinapayagan nila. Alam niyo, ang dami kasing galing-galingan eh. Ang daming galing-galingan, lalo na dito sa issue dyan sa West Philippine Sea. Kaya pagulo ng pagulo. Diba?